Yo, what's up? Ako po si Mr. Yonon. Maraming Pilipino ang nagtitipid at inuulit ang paggamit ng mga lalagyan sa bahay. Pero ang hindi alam ng karamihan, may mga lalagyan na isang beses lang talaga dapat gamitin. Kapag mali ang lalagyan na ginamit mo sa pagkain o inumin, hindi lang panis ang problema. Kalusugan ng buong pamilya ang nakataya. Sa video na ito, ipapakita ko ang mga lalagyang akala mo ligtas, pero sa totoo lang ay delikado pala kapag ginamit muli. Una, plastic bottles, soft drinks at tubig. Hindi lahat ng plastic bottle ay pwedeng i-reuse. Ang karamihan sa soft drinks at bottled water ay single-use lang. Kapag paulit-ulit itong ginamit, lalo na kung nalalantad sa init ng araw, naglalabas ito ng kemikal na pwedeng pumasok sa katawan mo. Tahimik itong pumipinsala, hindi mo agad mararamdaman pero pang matagalang epekto ang dala nito. Pangalawa, lalagyan ng ice cream. Madaming gumagawa nito. Ginagawang lalagyan ng ulam ang ice cream container. Pero ang totoo, hindi ito pang matagalang food storage. Lalo na kapag nilagyan ng mainit na pagkain, natutunaw ang ilang bahagi ng plastic at nahahalo sa pagkain ng kemikal. Hindi mo ito makikita, pero nakakain mo na pala. Pangatlo, lalagyan ng mantika. Kapag naubos na ang mantika, marami ang nilalagyan ulit ito ng bagong mantika para magamit pa. Akala ng iba ay ligtas ito dahil mantika rin naman ang ilalagay. Pero ang totoo, ang plastic bottle ng mantika ay hindi dinisenyo para sa paulit-ulit na paggamit. Sa paglipas ng panahon, kumakapit ang lumang mantika at init sa loob ng lalagyan na pwedeng magdulot ng pagkasira ng plastic at paghalo ng chemical sa bagong mantika. Hindi ito agad mapapansin, pero unti-unti nitong naaapektuhan ang kalidad ng mantika at maaaring makasama sa kalusugan kapag patuloy na ginamit. Pang-apat, plastic na walang food grade label. Hindi lahat ng plastic ay ligtas para sa pagkain. Kung walang nakasulat na food grade, mas mabuting huwag na itong gamitin. May mga plastic na pang-imbak lang ng gamit, hindi pangkain. Kapag mali ang ginamit mo, unti-unting nasisira ang katawan mo nang hindi mo namamalayan. Panglima, styrofoam container. Ang styrofoam ay ginawa para sa isang beses na gamit lamang. Kapag nilagyan mo ito ulit ng mainit, sabaw o mamantikang pagkain, naglalabas ito ng kemikal na pwedeng magdulot ng problema sa sikmura at iba pang sakit. Kaya kung iniisip mong makatipid, tandaan, mas mahal ang gamutan kaysa sa lalagyan. Kung may natutunan ka sa video na ito, i-like mo at i-share para mabalaan ang iba. Mag-subscribe para sa mas maraming tips tungkol sa kaligtasan sa bahay, pagkain at pang-araw-araw na buhay. Tandaan, ang tamang lalagyan ay proteksyon ng pamilya. Yo, what's up? Dito na po nagtatapos ang ating video. Bye-bye.